Eto na. At dahil nga ayaw lubayan mga tol ng China, etong Skoda Shoal, nag-deploy na ang Philippine Navy ng warship. Yan ang ating aalamin mga tol. At balita natin, lalo pang dumarami ngayon ang barko dun sa Sabina, sa may Sabina sa Skoda Shoal mga tol. Pareho lang pala yun. So ngayon panoorin natin mula rito sa Bombo Radio Philippines mga tol. Bigyan natin to ng commentary at reaction video. Tapos pagkatapos niyan, ayan halos 40 barko ng China ang nasa Skoda Shoal. Barko ng PCG roon, dadagdagan pa daw at dinagdagan ng Philippine Navy mga tol. Yan ang ating mga pag-uusapan at aalamin ngayon mga tol. Bilang isang Pilipino dapat hindi lang tungkol kay Diwata yung alam mo baka yung iba doon lang nakatutok no, sa mga celebrity at social media lang nakatutok influencer. Dapat alam niyo yung mga ganitong klaseng issue mga tol. Baka karamihan sa inyo hindi alam yung mga ganitong issue. Baka magulat kayo, kakailanganin na pala tayo ng gobyerno dahil talagang gusto na ng gulo nitong China, wala pa kayong kamalay-malay. Bilang isang Pilipino dapat mga tol, alam din natin tong mga ganitong bagay. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Nag-deploy mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang Philippine Navy ng barkong pandigma sa Skoda Shoal o mas kilala sa tawag na Sabina Shoal. Yan ay sa gitna ng hinihinalang reclamation activity ng China sa naturang lugar. Tama yan. Huwag nang bitawan yan ng Pilipinas. Mag-deploy talaga tayo ng barko dyan. Pakita natin sa mga Pilipino na hindi lang pan-display yung mga warship natin. Saka yung practice natin sa balikatan, hindi lang pang-ensayo yun. Dapat talagang tindigan natin yan. Tayuan natin yan. Atin yan di ba? Biruin mo 75 nautical miles mula sa Palawan. Tatayuan ng isla ng China. Ano pang silbi natin yun kapag natayuan nila yan? Wala na. Wala na rin silbi yung paikipaglaban, di ba? Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, J. Tariela to. Pinaigting pa nila ang pagpapatrolya sa naturang lugar at sa mga nakalipas na araw ay mayroong nakatalaga na isang warship doon sa bahaging yan ng karagatan. Ito ay para masiguro na may bubunyag ang ilegal na gawain kung sino man ang magtatambak ng mga patay na coral sa nasabing area ng Sabina Shoal. Kasi ayaw aminin ng China yon mga tol Dinideny nila Diba? Dinideny nila yon yung pagtatambak ng mga patay na corals yun. Kaya kailangan mga tol, hindi talaga tatantanan ng PCG o ng Navy yan. Hanggang sa makakuha tayo ng matibay na ebidensya kasi irereklamo natin yan sa tribunal ng UNCLOS mga tol. Kasi labag sa batas yung ginagawa nila. Unang-una, hindi naman nila teritoryo yun. Sakop ng exclusive economic zone natin yun. Tapos sinisira nila yung mga corals, gusto nilang tambakan at gagawa sila ng isla. Diba? At dahil doon mga tol, alam naman ng China mali ang ginagawa nila, iwas din sila. Saad pa ng Philippine Navy official na noong 2011 o 2012 nang gawin ng China ang lahat ng reclamation activities sa bahagi ng West Philippine Sea kung saan gumamit sila ng mga higanting dredger para naman makapaglipat ng buhangin at magtayo ng base area para sa kanilang mga puwersa, yung tinatawag na base militar dyan sa Mischief Reef at Subi Reef pati na sa Panganiban Reef. Subalit sa pagkakataong ito, walang napansin na presensya ng mga dredger. Bagamat nakitaan ang resulta ng naturang aktibidad. Naunahan na kasi. Diba? Kung medyo late pa ang PCG sa natuklasan to, meron na yan. At baka may nabubuong isla na dyan. Kung saan maraming durog na corals doon sa area ng Sabina Shoal. Maaari umanong sabihin na ito ay isang partikular na pagtatangka upang mabawi ang parte ng West Philippine Sea at bumuo ng isang artificial island. Sa kabila nito ay siniguro naman ni Commodore Trinidad na nakabantay ang kanilang panig sa sitwasyon at ang Philippine Navy kasama na ang Philippine Coast Guard para maiwasan na maulit pang nangyari sa nakalipas na mga panahon. Kaya't ang diskarte ngayon ng gobyerno dyan sa parte ng West Philippine Sea ay ang Transparency Initiative. Buti na lang proactive na ngayon ng Navy natin at saka PCG. Nakaraan kasi mga tol talagang hindi sila pinagpapatrol dyan Di ba may report yon? May order daw si Duterte na wag magpapatrol ang Navy saka PCG. Hindi sa ating galing yun sa isang professor galing yun mga tol. May order daw na ganun si Digong. Walang nagpapatrol.
So paano nga naman magkakaroon ng tensyon wala naman pala nagpapatrol, di ba? So ngayon eto na. Nagpapatrol na tayo at may mga natutuklasan tayo rito. Yan katulad niya mga patay na corals, di ba? Para ipakita sa mundo kung anong ginagawa ng ibang mga bansa sa maritime domain at sinasabi ng opisyal na sumusunod naman ang ibang mga claimant na bansa dyan sa international law maliban lamang sa China. Tama. Bukod tangi ang China hindi nagko-comply dyan sa maritime law na yan. Dito sa UNCLOS, bukod tanging China ang hindi sumusunod dyan. Nakapirma sila doon. Mga ano nga mga gunggong nga mga hayop Pero mo nakapirma sila doon 1982 mga tol, UNCLOS. Yun yung nagsasaad na bawat bansa meron tayo mga meron tayo mga 200 nautical miles. 'Di ba? Meron diyan ng Brunei, Malaysia, Vietnam. Although may mga overlap pero napag-uusapan. Hindi katulad nitong China. Akin yan lahat. Gusto niya sakupin lahat mga tol. Gunggong nga no. Tapos sila pa yung siga-siga diyan. Matatandaan na iniulat ng Philippine Coast Guard nitong weekend na nadiskubre nila ang mga durog na corals na di umano ay itinapon ng mga barko ng China sa Escoda Shoal sa umano'y panibagong pagtatangka para sa reclamation activity. Bagamat itinanggi naman ito ng China at tinawag ng Chinese Foreign Ministry spokesman na Wang Wenbin na chismis lamang. Sus, anong ginagawa ng mga barko nila doon? Sa kabila nito ay sinabi ni Commodore Trinidad na nananatiling alerto ang Philippine Navy upang maiwasan ang anumang build-up sa Escoda Shoal na nagpapaalala sa ginagawang militarisasyon sa Panganiban Reef o Mischief Reef sa nakalipas na 10 taon. Pero yun mo kitang-kita na huling-huli na nagsisinungaling pa. At hari sila ng kasinungalingan mga tol. O ito, tingnan natin mula naman dito sa GMA Integrated, halos 40 barko ng China ang nasa Escoda Shoal. Barko ng PCG roon dadagdagan ng Philippine Navy. Ano sinasabi nilang chismis lang? Anong ginagawa nila doon? 40 barko nilang nandoon. So panoorin natin to mga tol. Bukod po sa Panatag Shoal, pinostehan na rin ng 40 barko ng China ang Escoda Shoal. Kaya nagdagdag na rin ang puwersa ang Pilipinas doon. Ang halaga ng lugar sa gitna na mga maghaharap na, wag naman sana pero eto na mga tol, talagang nagtatapat na. Eto yung kinakatakutan ng malubha ni Digong mga tol. Yung kilala niyo yung presidente nating napakatapang, yung walang ibang bukang bibig kundi papatay. Mga tol, yun yung walang ibang bukang bibig kundi ganun tungkol sa mga Pilipino, mga small time addict, ganun ang gusto niya. Samantalang nung nakaharap si Xi Jinping, mga tol, umurong ang buntot, Yung mahahabang sungay, naging halo agawan ng teritoryo sa pagtutok ni Jonathan Andal. Ang nakababahalang nadiskubre malapit sa Escoda Shoal, mga durog-durog na coral na pinaniniwala ang simula ng paggawa ng China ng artificial island. At ang umano'y Chinese divers na galing sa 3 research vessels na ito ng China. 3 research vessels ng China, may Chinese diver. Tapos diyan may mga patay na corals. Ano sabi ng China? Chismis lang daw. Biro nyo kung paano sila magsinungaling. Diba? Na tila sinusuri na ang partenyo ng dagat. Sandamakmak na Chinese vessels din ang namataan dito ng Philippine Coast Guard. Halos grabe sa 4 na po. Kaya ang Philippine Navy nagpadala na rito ng barkong pandigma. Ang Philippine Coast Guard naman, 1 buwan nang hindi tinatanggal doon ang pinakamalaki nilang barko para pigilan ng China na gumawa roon ng isla. Nagdadive pa rin sila but I don't think that they are still continuing their efforts of doing illegal reclamation. Our mere presence there have already deterred the People's Republic of China in continuing their illegal reclamation. Ang Escoda Shoal ay 75 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan at nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sobra 200 nautical miles tayo mga tol Wala pa nga 100 nautical miles to kasi 75 lang yan Imagine mo kung gaano kalayo yan sa China. Ganun kakapal yung mukha nila mga tol. Tapos pagtatanggol nyo pa mga pro-China. Tignan nyo ginagawa nyo sa bansang Pilipinas Right now, it is the flashpoint because yun nga, doon natin nakita yung China na mag-uumpisa na mag-dredge, mag-create ng artificial islands.
Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, malaki ang epekto sa Pilipinas kung magtatagumpay ang China na magtayo ng artificial island doon. Oo May naman. outpost sila, pwede nila bantayan 24 hours a day yung Reed Bank. Reed Bank is rich in gas. Ang estimate natin, 2 to 3 times larger than Malampaya. Yung Malampaya supplied us for about 25 years with gas. Yung gas dyan, 2 to 3 times larger. So it could even last up to 75 years. Grabe. Malapit lang din ang Escoda Shoal sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. O isa pa, pag naitayo nila yung artificial island nila yun, may hirapan na rin yung resupply mission dito. May bantay na sila dun eh. So anong nangyari pag hindi nakakapag-supply dyan o hindi maguguho na yung barko dyan, aalisan na yung mga sundalo. Makukuha na rin nila yan mga tol. O, anong silbi natin para protektahan ng West Philippine Sea? Wala na. Kaya tama yung ginagawa ngayon nito ng ating Navy at PCG. Wag nyo nang iwan. Na may mga sundalong Pilipino na hinahatiran ng pagkain at iba pang supplies. It will be easier for them, no, na tuluyang harangan ang ating resupply operation sa Ayungin. Katabi naman ng Ayungin ng Mischief Reef kung saan may base militar na ang China. Kaya kung makagagawa ang China ng isla sa Escoda Shoal, mapapagit. Pero eto Skoda, Mischief Reef, may base militar na sila dyan. May military base. Eto Ayungin Shoal. Oh, mapapagitnaan nila Skoda Shoal. Buti na lang ito nababantayan na. Ito yung Sabina Shoal din. Skoda o Sabina Shoal, pareho lang yan. Diba? Mischief Reef, grabe Biruin mo. Pasok na pasok talaga sa exclusive economic zone natin. Ito yung base militar ng China. Ginawa nila yan. Tapos ngayon, Skoda Shoal, itatanggi nila. Sabihin nilang chismis lang yon, mga sinungaling talaga eh. Sa Ayungin. Katabi naman ng Ayungin ng Mischief Reef kung saan may base militar na ang China. Kaya kung makagagawa ang China ng isla sa Escoda Shoal, mapapagitnaan na nila ang Ayungin at BRP Sierra Madre. Sa tingin natin, ginagawa nila is quiet encirclement. And at the same time, para mapalubog din nila yung BRP Sierra Madre na nandun sa Tecotopa Shoal. Hinihingan namin ng pahayagan China pero nauna na nitong itinanggi na nagtatayo ito ng artificial island sa Escoda Shoal. Sinungaling. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative, 7 isla na ang nagagawa ng China sa West Philippine Sea mula 2013. Karamihan, tinayuan na nila ng base militar. Grabe, no? Para sa GMA Integrated News, Ganyan kasasama ugali ng mga yan, mga tol. Ay nako. Kaya bilang isang Pilipino, mga tol, wala ka talaga dapat gawin kundi suportahan ng ating Pilipinas, ating bansang Pilipinas, ating gobyerno, yung mga namumuno sa atin na nakikita mong ang tanging hangad nila ay protektahan ang para sa Pilipinas, ang para sa mga Pilipino, mga tol. Kasi hindi lang tayo na mga kasalukuyan ang makikinabang dito sa West Philippine Sea, kundi yung mga future generations pa natin, mga tol, mga anak at anak ng anak natin, mga tol. Pero kung ngayon pa lang pumapayag ka, agawin ng China yan sa maliit na halaga para makakain ka lang ng 1, 2, 3 beses sa loob ng 1 linggo, walang niya. Wala, taksil ka. Diba? Trabaho ka ng matino, hindi yung umaasa ka sa mga ganyan. Diba? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.